Sa aking ika-74 na karawan, naghanda ako nga isang masayang salusalo. Nagluto ako nga pancit para sa mahabang buhay. Bumili ng malaking ubekek mula sa Goldilocks. At nagayos ang bahay para sa aking pamilya. Pero walang dumating, walang anak, walang manugang, at walang mga apo na sumipot sa aking pintuan. Habang mag-isa akong nakaupo sa harap ng mga pakaing lumalamig na, nakita ko ang post kang aking anak sa Facebook. Masaya silang lahat sa Boracay. Ang sabi niya, kailangan daw nilang ang bakasyon. Malayo sa mga problema. Ang hindi ko akalain, ang problemang tinutukoy niya ay ang sarili niyang ama. Dun nagsimula ang lahat. Sa gabing iyon, natuklasan ko ang 15 milyong piso na kinuha nila sa akin sa lupngang mahabang panahon. Binawi ko ang lahat, ang bahay, ang kotse, at ang bawat sentimong pinahirapan ko. Bago ko ituloy ang kwentong ito, at sabihin sa inyo kung paano ko muling nakuha ang aking dangal, maari bang makomento? Muna kayo kung mula sa anong lungsod o probinsya kayo nanonood. Gusto ko lang makita kung hanggang saan na nakarating ang aking tinig. Gusto ko ring magbigay ng munting paalala. Bagaman ang kwentong ito ay isinalaysay upang maging kapanapanabik at madaling unawain, ang aral at mensaheng dala nito ay toto at napakahalaga para sa bawat isa sa atin. 5:00 pa lamang ng umaga ay gising na ako. Sa ganitong edad, mahirap nang matulog ng matagal, pero ngayong araw, kakaiba ang nararamdaman ko. May kaba at may kasabikan. Pagkapasok ko sa kusina, ang amoy ng mainit na kapeng barako ang sumalubong sa akin. Isang baso ang mainit na kape. Habang nakatingin ako sa labas ng bintana, pinakmamasdan ang dahan-dahang paksikat ng araw sa aming subdibisyon. Ngayong araw ang aking ika-74 na kaarawan. 74. Isang mahabang panahon ng paglalakbay. Kinuha ko ang aking listahan sa ibabaw mesa. Gusto kong maging perpekto ang lahat. 2:00 ng hapon ang usapan. Sa aking isipan, naririnig ko na ang ingay nga aking nga apo, ang tawa ang aking anak na si Junjun, at ang kuwentuhan namin ng aking mga balay. 2 linggo ko itong pinahandaan. Hindi lang basta text ang ipinadala ko, gumastos ako para sa mga formal na imbitasyon. Iyong nakasulat sa magandang papel. Dahil gusto kong ipadama sa kanila na mahalaga ang araw na ito para sa akin. 8:00 ng umaga, dumating ang in-order kong pagkain. Hindi pwedeng mawala ang pancit canton. Sabi ngang yumaong asawa ko na si Luz, ang pancit ay simbolo ng mahabang buhay. Habang inilalagay ko ito sa malaking bilaw, parang nararamdaman ko ang presensya ni Luz sa tabi ko. Alam kong matutuwa siya kapag nakita niyang buo ang pamilya sa hapagkainan. Naglakad ako papunta sa Goldilocks para kunin ang cake, isang malaking ube cake. Alam ko, paborito ito nga apo kong si Baste. Kahit nabawal sa akin ang masyadong matamis dahil sa aking asukal, ayos lang. Gagawin ko ang lahat para makita silang masaya. Bumili rin ako ng mga dekorasyon, mga lobo na kulay hinto at mga napkin na may nakasulat na happy birthday. Simple lang, pero puno na pagmamahal. Pag-uwi ko, sinimulan ko ng ayusin ang mesa. Inilabas ko ang mga pinggang seramika na bihira lang naming gamitin, ang mga kutsara at tinidor na pilak na itinatago ko sa kabinet sa loob ng maraming taon. Pinunasan ko ang bawat isa, hanggang sa kumislap ang mga ito sa ilalim ng ilaw. 8 upuan ang inihanda ko, 8 plato, 8 baso. Sa bawat hakbang ko sa loob ng bahay, naalala ko ang mga sakripisyong ginawa ko para sa kanila, ang bawat sentimong naipon ko, ang bawat pagod sa trabaho. Lahat ng iyon ay para sa kinabukasan ni Junjun. At ngayong matanda na ako, wala akong ibang hiling kundi ang makasama sila. Kahit ilang oras lang, tumingin ako sa salamin. Isinuot ko ang aking pinakamagandang barong Tagalog. Ang talang pinya na ito ay regalo pa sa akin ni Luz noong anibersaryo namin. Maayos ang pagkakaplansa nito, walang lukot,
parang ang aking pag-asa na magiging masaya ang hapong ito. Tumingin ako sa orasan. 12:00 na ang tanghali. Malapit na silang dumating. Inayos ko ang aking buhok at naupo sa sopa habang naghihintay. Kampante ako, tiwala ako, sabi ko sa sarili ko. Darating sila. Mahal akong anak ko. Mahal ako ang pamilya ko. Hindi nila ako malilimutan sa espesyal na araw na ito. Ang bahay ay tahimik, pero ang puso ko ay punong ingayng pag-asa. Inisip ko ang mukhang aking maapo, ang kanilang ngayakap at halik. Iyon lang naman ang tanging regalo na hinihintay ko. Hindi ko kailangan ng mamahaling gamit. Ang presensya lang nila ay sapat na para sa akin. Handa na ang lahat. Handa na ang pagkain. Handa na ang puso ko. Ngayon, maghihintay na lang ako sa tunog ng businang kanilang sasakyan sa labas ng aking gate. Nakaupo pa rin ako sa aking paboritong silya sa dulo ng mahabang hapagkainan. Ang aking barong Tagalog ay tila lalong bumibigat sa aking mga balikat. Tumingin ako sa dingding, sa lumang orasan na de baterya na dahan-dahang tumitiktik. 2:00 ng hapon. Ito ang oras na nakasulat sa aking imbitasyon. 2:00. Sa labas, ang sikat nga araw ay napakatindi. Walang hangin na gumagalaw. Ang kalsada sa harap ng aming bahay ay tahimik, walang tuno ng gulong ng sasakyan. Walang busina na nagbabadya ng pagdating ng aking pamilya. Sinubukan kong ayusin ang aking upo. Siguro, baka malalate lang silang kaunti. Alam naman nating lahat kung gaano kalala ang traffic sa Maynila, lalo na kung linggo. Baka naipit sila sa EDSA o kaya naman ay doon sa bandang C5. Iyon ang lagi kong sinasabi sa aking sarili. Traffic lang iyan. Darating din sila. Tumingin ako sa mesa. Ang pancit canton na inihanda ko kanina lang ay mausok-usok pa. Ngayon, tila dahan-dahan na itong natutuyo. Ang mahiblang pancit ay nagsisimula ng magdikit-dikit. Ang mga hiniwang gulay sa ibabaw. Wala na ang kinang. Ang mga lumpia na pinahirapan kong irolyo at iprito, hindi na rin malutong. Nakikita ko ang mantika na dahan-dahang namumos sa gilid ng pinggan. Lumalamig na ang lahat. Ang chocolate cake mula sa Goldilocks ay naroon pa rin sa gitna. Ang kulay nito ay matingkat pa rin pero para itong isang monumento ngang pag-isa. Inisip ko si Baste, ang paborito kong apo. Inasahan ko na sa oras na ito. Tumatakbo na siya sa paligid ngang masang ito. Sinusubukang isawsawa ang kanyang daliri sa icing ng tsake. Pero ang tanging naririnig ko lang ay ang ugong ng electric fan sa sulok ng silid. Isang malungkot na ugong na tila nakikiramay sa aking paghihintay. 2:30 na, kalahating oras na ang nakakalipas, hindi ko na natiis. Kinuha ko ang aking cellphone sa ibabaw ng mesa. Ang aking mandaliri ay medyo nangingini habang hinahanap ko ang pangalan ni Junjun. Pinindot ko ang call. Ring, ring, ring. Walang sumasagot. Hanggang sa narinig ko ang boses ng operator. Ang sabi nito, ang tinatawagan ko raw ay hindi maabot o kaya ay naka-off. Binaba ko ang telepono. Baka naman. Baka low battery lang siya o kaya ay nasa lugar sila na mahina. Ang signal maraming dahilan, maraming pwedeng mangyari. Sinubukan kong tawagan ang asawa niyang si Giselle. Muli, ring, ring, ring. Wala pa rin. Diretso sa voicemail. Ang boses ni Giselle sa recording ay masigla, nagpapaalala na magiwan na mensahe. Pero anong sasabihin ko na nandito ako? Nakaupo sa harap ng 8 plato na walang laman na, naghihintay ang kanilang ama sa isang bahay na puno nga, katahimikan hindi ko na itinuloy ang pag-iwan ng mensahe. Ibinaba ko na lang muli ang telepono. Tumayo ako para kumuhang isang basong tubig. Ang bawat hakbang ko sa sahig na marnol ay nagbibigay ng isang mahinang tunog. Isang echo na nagpapaalala kung gaano kalaki ang bahay na ito para sa isang tao lang. Tumingin ako sa labas ng bintana. May dumaang isang sasakyan, isang puting SUV. Biglang tumibok ng mabilis ang puso ko. Sila na ba iyan inayos ko ang aking barong? Sinilip ko kung titigil ito sa harap ng aiming gate. Pero
Tuloy-tuloy lang ang sasakyan. Nilampasan lang ang aking bahay. Isang kapitbahay lang pala na pawirin. Bumalik ako sa aking upuan. 3:00 na ang hapon. 1 oras na ang lumipas mula sa takdang oras. Ang tubig sa punch bowl. Ang mayelo ay tuluyan na ngang natunaw. Ang kulayng inumin ay tila lumapnaw na rin. Katulad ng aking pag-asa. Dahan-dahang lumalabnaw. Dahan-dahang nawawala. Naalala ko noong bata pa si Junjun, tuwing kaarawan niya, kahit gaano kami kahirap ni Luz nun. Hinding-hindi namin hinahayaan na lumipas ang araw na hindi kami kumakain ng sabay-sabay. Kahit simpleng hotdog at marshmallow lang na nakatusok sa katawan ng saging, masaya na kami. Punong-punong tawanan ang aming maliit na bahay nun. Ngayon, mayroon akong magandang bahay. Mayroon akong masarap na pagkain sa mesa. Mayroon akong pera, pero wala ang mataong mahal ko. Napakahirap tanggapin. Ang katahimikan ay tila isang mabigat na kumot na bumabalot sa akin. Sinusubukan kong kumbinsihin ang aking sarili. Sabi ko, Rodolfo, matanda ka na. Huwag kang masyadong madamdamin. Baka naman may emergency sa trabaho ni Giselle o baka naman sumama ang pakiramdam ng isa sa mga bata, pero kung ganon nga ang nangyari, bakit wala man lang isang text, isang tawag, kahit isang maikling mensahe lang na, "Dad, hindi kami makakarating." Simple lang naman iyon, hindi ba? 3:30. Tiningnan ko ang lobo na nakatali sa maupuan. Ang lobo na ito ay dapat sanang magdalang saya, pero ngayon, para silang multo na naglalayak sa hangin. Ang manapkin na may gintong sulat na Happy Birthday. Tila isang biro na nakasampal sa aking mukha. Happy birthday, masayang kaarawan. Nasaan ang saya? Sinubukan kong tumayo muli. Nilapitan ko ang tsa. Gusto ko sanang hipan ang kandila kahit mag-isa lang ako. 74 na taon na ako sa mundong ito. Marami na akong napagdaanan. Nakita ko ang hirap. Nakita ko ang ginhawa. Pero itong klaseng sakit na nararamdaman ko ngayon, hindi ko ito inaasahan. Ang pakiramdam na ikaw ay kinalimutan. Ang pakiramdam na ikaw ay hindi mahalaga. Tumingin ako sa orasan. Malapit na mag-4:00. 2 oras na akong naghihintay. 2 oras na nakatiti sa pintuan na hindi bumubukas. Ang araw sa labas ay nagsisimula na ring bumaba. Ang maanino sa lupong bahay ay humahaba na, at sa bawat minutong dumadaan, ang katotohanan ay dahan-dahang nanunuot sa aking isipan, ang katotohanan na walang darating. Walang kakatok, walang magsasabi ngang, "Happy birthday, Dad." Naupo akong muli. Hinayaan ko ang aking sarili na lamunin ng katahimikan. Ang aking barong Tagalog ay gusot na sa bandang likuran. Ang pancit ay tuyo na, ang lumpia ay malata na, at ang puso ko ay unti-unti nang tumitigas. Hindi na ito luha, kundi isang malalim na pagkapagod. Pagod na akong maghintay, pagod na akong umunawa, pagod na akong maging ama sa mga taong ayaw naman maging anak. Dun ko napagpasyahan. Kung ayaw ninyong dumating sa aking buhay, kung ayaw ninyong makasama ako sa aking espesyal na araw, marahil ay panahon na para ipakita ko sa inyo kung ano ang pakiramdam ng tunay na wala ako. Hindi lang ang aking presensya, kundi ang lahat ng suportang ibinibigay ko. 4:00 na ang hapon. Tumayo ako. At sa unang pagkakataon sa araw na ito, hindi na ako tumingin sa pintuan. Pumunta ako sa kusina. Kinuha ko ang aking telepono. At doon ko naisipang buksan ang Facebook. Doon ko nahanap ang sagot sa lahat ng aking bakit. Ang maoras na walang hanggan ng aking paghihintay ay may katapusan na pala. Isang masakit na katapusan. 4:00 na ngang hapon. Ang sikat ng araw sa labas ay nagsisimula ng humina. Nagbibigay ng mahahabang anino sa loop ng aking tahimik na sala. Nakaupo pa rin ako sa harap ng aking cellphone. Hawak ko ito ng mahigpit. Ramdam ko ang lamig ng screen sa aking palad. May kung anong takot sa loob ng aking dibdib. Takot na baka may masamang nangyari.
Baka na aksidente sila sa daan, baka may dinala sa ospital, iyon ang tanging rason na matatanggap ko kung bakit wala ni isa sa kanila ang dumating sa aking ika-74 na karawan. Pinilit kong pakalmahin ang aking sarili. Huminga ako ng malalim. Sinabi ko, Daniel, baka may paliwanag ang lahat ng ito. Dahan-dahan. Binuksan ko ang Facebook. Noon ay bihira ko lang gamitin ang app na ito. Binuksan ko lang ito para makita ang malitrato nga aking maapo. Pero ngayong araw, ito ang magsasabi sa akin ngang katotohanan. Pagbukas kong screen, ang unang bumulaga sa akin ay ang mukha ng aking anak, si Junjun. Sa litrato, hindi siya mukhang naiipit sa traffic sa Maynila. Hindi siya mukhang pagod mula sa trabaho. Sa halip, nakita ko ang asul na dagat, ang mapuputing buhangin, ang sikat na dalampasigan ng Boracay. Naramdaman ko ang biglang panlalamig ng aking buong katawan. Doon sa litrato, nakita ko si Junjun. Nakasuot ng sunglasses at t-shirt na pampasyal. Hawak niya ang isang basong malamig na inumin. Sa tabi niya, naroon ang asawa niyang si Giselle. Nakasuot ng magandang dress, nakangiti ng napakalaki sa harap ng kamera, at sa paligid nila ang aking dalawang apo, sina Baste at Emma. Nagtatampisaw sila sa tubig. Tumatawa. Walang bakas ng pag-alala, maging ang mga magulang ni Giselle. Ang aking mga balay ay naroon din. Isang masayang pamilya, isang perpektong pamilya. Lahat sila ay naroon, nag-enjoy sa ilalim ng init ng araw. Libu-libong kilometro ang layo mula sa aking sala. Nanginginig ang aking mga daliri habang binabasa ko ang nakasulat sa ilalim ng litrato. Ang sabi ng aking anak, needed this getaway, long overdue, away from problems, family time. Paulit-ulit kong binasa ang masalitang iyon sa aking isipan. Away from problems. Malayo sa mga problema. Oras para sa pamilya. Family time. Oras para sa pamilya. Tumingin ako sa paligid ng aking bahay. Tumingin ako sa mesa na punong pagkaing inihanda ko. Ang pancit canton na malamig na. Ang ube kake na hindi nagalaw. Ang barong Tagalog na isinuot ko para sa kanila. Doon ko naramdaman ang isang matalim na sakit sa aking puso. Mas matalas pa sa anumang kutsilyo. Ang problemang tinutukoy ni Junjun, ang problemang gusto nilang layuan, ay walang iba kundi ako. Ako, ang kanilang ama. Ako, na naghihintay dito sa Loop M 2 oras, na umaasa, na nagmamahal. Sa kanilang isipan, ang pagpunta sa aking kaarawan ay hindi isang selebrasyon. Ito ay isang problema. Isang obligasyon na kailangang iwasan, isang pabigat na kailangang takasan. Hindi ko mapigilan ang aking sarili. Nag-scroll pa ako. Nakita ko ang iba pang nga post. May video pa silang kumakain sa isang mamahaling restoran sa tabing dagat. May seafood, may tawanan, may tuktugan. Ang petsa ang post kaninang tanghali lang. Ibig sabihin, habang ako ay nag-ayos ng mesa, habang ako ay naglalagay ng malobo sa nga upuan, sila ay masayang kumakain at nagtatawanan. Alam nila, hindi nila nakalimutan ang aking kaarawan. Imposibleng makalimutan nila dahil nagpadala akong imbitasyon 2 linggo bago ang araw na ito. Alam nila, pero pinili nilang huwag pumunta. Pinili nilang magsinungaling sa pamamagitan ng pananahimik. Naramdaman ko ang init ng luha sa aking mamata. Pero hindi ito luhang galing sa lungkot. Ito ay luhang galing sa isang malalim na pagkagising. Naalala ko ang lahat ng perang ibinigay ko sa kanila sa loob ng maraming taon. Ang milyon-milyong piso na inilaan ko para sa kanilang kaginhawaan, ang bahay na tinutuluyan nila ngayon, ang kotseng minamaniho ni Giselle, ang nga bakasyong pinupuntahan nila. Alam ko sa aking puso na ang perang ginamit nila para makapunta sa Boracay ngayong araw, ay galing din sa akin. Galing sa pondong dapat sana ay para sa edukasyon ng aking mga apo. Ginamit nila ang aking pera para layuan ako.
Ginamit nila ang aking kabutihan para saktan ako. Ipinikit ko ang aking mamata. Naririnig ko ang tiktik ng orasan. Tila bawat segundo ay nagsasabing, "Gising na, Daniel, gising na. Masyado kang naging mabait. Masyado kang naging mapagbigay hanggang sa wala nang natira para sa iyong dangal." Tiningnan ko ulit ang caption sa Facebook, "Away from problems." Binulong ko sa aking sarili, ganun ba problema pala ako kung gayon? Ibibigay ko sa inyo ang gusto ninyo. Ibibigay ko sa inyo ang isang buhay na wala ang problemang ito, pero hindi sa parang iniisip ninyo. Inilapak ko ang aking cellphone sa mesa. Hindi na ako nanginginig. Ang sakit na naramdaman ko kanina ay dahan-dahang napalitan ng isang malamig at matigas na desisyon. Tumingin ako sa baso ng punch na nasa aking harap. Ininom ko ito ng dahan-dahan. Matamis pa rin. Pero may halong pait. Tumayo ako mula sa aking upuan. Lumakad ako papunta sa bintana at tiningnan ang papalubok na araw. Ang langit ay kulay kahel at lila. Napakaganda, pero napakalungkot. Inisip ko si Junjun, ang batang tinuruan ko magbisikleta, ang batang pinag-aral ko sa pinakamagandang paaralan, ang batang pinangakuan ko na hinding-hindi ko pababayaan. Tinupad ko ang lahat ng aking pangako, pero siya, kinalimutan niya ang kanyang pangako na maging isang mabuting anak. Para sa kanya, ako ay isang bank account lamang. Isang insurance policy na pwedeng tawagan kapag kailangan ng pera. Pero pwedeng i-block sa Facebook kapag gusto ng family time. Huminga ako ng malalim. Ang hangin sa loob ng bahay ay tila naging mas magaan. Alam ko na ang dapat kong gawin. Hindi na ako magmamakawa para sa kanilang oras. Hindi na ako hihinging ang pansin kung ako ang problema. Sisiguraduhin ko na ang problemang ito ay magiging napakalaki. Hanggang sa hindi na nila ito kayang balewalain. Kinuha ko muli ang aking cellphone, pero sa pagkakataong ito, hindi na Facebook ang aking tiningnan. Hinanap ko ang numero ng aking abogado, si Attorney Bautista. Alam kong linggo ngayon, pero alam ko rin na sasagutin niya ang aking tawag. Tumingin ako sa huling pagkakataon sa mesa ng aking kaarawan. Ang tsake ay naroon pa rin, nakatayo sa gitna ng kadiliman. Hindi ko na ito kakainin. Itatapon ko na ang lahat ng ito bukas ng umaga, kasama ang lahat ng alaalang aking pagiging mahina. Sa araw na ito, sa aking 74 na karawan, natanggap ko ang pinakamagandang regalo. Hindi ito galing kay Junjun o kay Giselle. Ito ay galing sa katotohanan. Ang katotohanan na ang pamilya ay hindi nabubuo sa pamamagitan ng pera o dugo lamang, kundi sa pamamagitan ng respeto at pagmamahal. At dahil wala silang respeto para sa akin, wala na rin silang karapatan sa anumang mayroon ako. Naglakad ako papunta sa aking kwarto. Hinubad ko ang aking barong Tagalog at maingat itong itinupi. Hindi ko na ito isusuot muli para sa kanila. Bukas, sisimulan ko ang pagbawi sa aking buhay. Sisimulan ko ang pagbawi sa aking mga ari-arian. Kung gusto ninyong lumayo sa mga problema, sisiguraduhin ko na wala na kayong babalikan na bahay, o kumpanya, o pera. Dahil ang problemang ito ay natuto na ring lumaban. Inihiga ko ang aking katawan sa kama. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, nakaramdam ako ng kapayapaan. Isang kapayapaang galing sa pagbitaw. Matulog kayo ng mahimbing sa Boracay, aking mahal na pamilya. Sulitin ninyo ang bawat sandali sa asul na dagat. Dahil pagbalik ninyo sa Maynila, ang mundong kilala ninyo ay wala na. Wala na. Madilim na sa loob ng aking sala. Ang tanging liwanag na natitira ay ang asul na ilaw mula sa screen ng aking cellphone. Nakaupo pa rin ako sa dulo ng mahabang hapagkainan, sa harap ng mga pagkaing hindi na nagagala. Pagkatapos kong makita ang mga larawan nila sa Boracay, naramdaman ko ang isang uri ng panlalamig na hindi kayang alisin ng kahit anong jacket. Gusto kong sumiga, gusto kong magalit,
pero ang tanging lumabas sa aking malabi ay isang malalim na buntong hininga. Kailangan kong marinig ang boses niya. Kailangan kong malaman mula mismo sa kanyang bibig kung bakit nila ito nagawa. Pinindot ko ang tawag para kay Junjun sa huling pagkakataon. Sa pagkakataong ito, sumagot siya. Oh, Dad, napatawag ka. Ang boses niya ay napakagaan, napakasigla, at tila walang anumang inisip na masama. Sa background, narinig ko ang malakas na hampas ng maalon. Narinig ko ang tawa ng aking maapo na sina Basta at Emma. Narinig ko ang boses ni Giselle na parang may iniutos sa isang waiter. Ang saya-saya nila. Habang ako, nandito sa dilim, mag-isa, Junjun. Ang boses ko ay mahina, tila galing sa ilalim lupa. Ngayong araw ang kaarawan ko, nagkaroon ngang maikling katahimikan sa kabilang linya. Ang tanging narinig ko lang ay ang hangin mula sa dagat. Pagkatapos, narinig ko ang pag-clear ngang kanyang lalamunan. Nga pala. Dad, pasensya ka na talaga. Nandito kasi kami sa Boracay ngayon. Alam mo na, biglaan lang itong plano ni Giselle. Last minute booking lang kasi ito. Sayang naman kung tatanggihan namin. Alam mo naman ang trabaho ni Giselle. Sobrang stress siya nitong nakaraang buwan. Kailangan lang talaga naming makahinga muna. Biglaan last minute. Napapikit ako ng marin. Nararamdaman ko ang pintik ng dugo sa aking sentido. Sabi ko sa kanya, sa paraang mahinahon pero may bigat. Junjun, nagpadala ako ng imbitasyon 2 linggo na ang nakalipas. Hindi iyon biglaan. Alam ninyo na may handaan ako ngayon, nagluto ako, naghanda ako, nahintay ako. Tumawa siya ng bahagya, iyong tawa na parang binabalewala lang ang lahat. Sabi niya, Dad, alam mo naman na minsan ay hindi namin nababasa agad ang masulat. Masyado kaming naging busy sa mabata. Saka, akala ko naman ay maintindihan mo kami. Minsan lang kaming ganito. Babawi na lang kami sa iyo pagbalik namin. Pangako. Babawi kami. Babawi. Ilang beses ko na bang narinig ang salitang iyan babawi. Sa tuwing nakakalimutan nila ang aking magamot. Babawi raw sila. Sa tuwing hindi sila nakakarating sa mga check-up ko sa doktor. Babawi raw sila. Pero kailan darating ang bawi na iyan? Tinangtanong ko siya, kailan, Junjun kailan, ninyo balak bumawi? Muling natahimik ang kabilang linya. Pagkatapos, ay nagsimula na naman siyang magbigay ng mga dahilan. Sabi niya, hanggang Huwebes pa sila doon sa Boracay. Pagdating daw nila, may conference si Giselle sa susunod na weekend. Tapos, may soccer practice pa ang mabata. Sabi niya, baka sa susunod na buwan na lang. O kapag maluwag na ang schedule nila. Doon ko napagtanto ang lahat. Sa boses ng aking anak, wala akong narinig na tunay na pagsisisi. Wala akong narinig na lungkot dahil nasaktan niya ang kanyang ama. Ang narinig ko langgay, ang pakyainis. Dahil naistorbo ko ang kanyang bakasyon. Para sa kanya, ang aking karawan ay isang abala. Ang aking damdamin ay isang istorbo sa kanilang kasiyahan. Naisip ko ang 15 milyong piso na naibigay ko sa kanila sa loob ng 12 taon. Naisip ko ang mga utang na binayaran ko para sa kanila. Naisip ko ang bahay na tinutuluyan nila na hanggang ngayon ay ako ang nakbabayat ng mortgage. Lahat na iyon. Ibinigay ko ng buong puso dahil akala ko bahagi ako ng kanilang buhay. Pero sa tawag na ito, naramdaman ko na hindi pala. Hindi pala ako pamilya sa kanila. Ako ay isa lamang kagamitan. Isang kasangkapan na kukunin lang kapag kailangan ng tulong. At itatabi o kakalimutan kapag tapos na ang pakinabang. Dad, nandiyan ka pa ba? Tanong ni Junjun. Huwag ka na kasing magtampo. Enjoyin mo na lang ang gabi mo riyan. Kumain ka na lang ng handa mo. Sige na, tinatawag na kami para sa dinner. I love you, Dad. Bye. I love you. Iyan ang huling nga salitang sinabi niya bago niya pinutol ang tawag, pero ang nga salitang iyon tila walang anumang kahulugan. Para itong matuyong dahon na nililipat ng hangin,
walang bigat, walang init, walang katotohanan. Ibinaba ko ang aking cellphone sa mesa. Tumingin ako sa chocolate cake na nasa tapat ko. Happy birthday, ang sabi ng icing. Pero sa loob ng bahay na ito, ang tanging maririnig mo lang ay ang may ng tunog ng aircon at ang tibok ng aking pisong nakdirusa. Dito na natapos ang aking pagiging mapag-unawa. Dito na natapos ang aking pagiging bulak. Sa loob ng maraming taon, naniniwala ako sa kanilang mga excuses. Naniniwala ako na busy lang sila. Naniniwala ako na mahal nila ako pero sadyang mabilis lang ang takbo ng mundo. Pero ngayong gabi, ang lahat ng mga excuses na iyon ay gumuho na. Nakita ko ang katotohanan sa likod ng kanilang mga ngiti sa Boracay. Nakita ko ang katotohanan sa likod ng malamig na boses ni Junjun. Hindi sila busy. Pinipili lang nilang huwag akong bigyan ng oras. Pinipili nila ang kanilang sariling luho kaysa sa aking halaga bilang ama. Kinuha ko ang aking baso at uminom ng kaunting tubig. Tuyong-tuyo ang aking lalamunan. Parang ang lahat ng emosyon sa loob ko ay naglaho na at napalitan ng isang malamig na determinasyon. Kung babawi lang din naman ang usapan, sisiguraduhin ko na ang bawi na gagawin ko ay hinding-hindi nila malilimutan. Tumayo ako mula sa aking upuan. Hindi na ako nanginginig. Ang sakit ay dahan-dahang napalitan ng isang uri ng kapangyarihan. Kapangyarihang galing sa isang taong wala ng takot na mawala ang mataong hindi naman siya pinahahalagahan. Tiningnan ko ang bawat sulok ng aking sala. Ang bahay na ito, ang gamit na ito, ang lahat ng mayroon ako, ay bunga ng aking pawis at hirap. Ibinahagi ko ang lahat sa kanila dahil akala ko, iyon ang paraan para mahalin nila ako. Pero mali pala ako, ang labis na pagbibigay ay nagtuturo lang sa matao kung paano maging abusado. Junjun, aking anak, sana ay nasiyahan ka sa iyong dinner sa tabing dagat. Sana ay masarap ang pagkain ninyo riyan, dahil ito na ang huling pagkakataon na makakakain kayo ng mahimbing gamit ang aking pera. Simula bukas, malalaman mo kung ano ang pakiramdam ng isang taong tunay na nag-iisa. Malalaman mo kung paano tumayo sa sarili mong mga paa nang wala ang iyong ama na laging sumasalo sa bawat pagkakamali mo. Pumunta ako sa aking study room. Binuksan ko ang aking computer. Hinanap ko ang mga files ng aking mga bank accounts, ang mga titles ng masasakyan, at ang mga papeles ng kanilang bahay. Habang binabasa ko ang bawat dokumento, nararamdaman ko ang bawat sakripisyo na ginawa ko para sa kanila. 15 milyong piso. Iyan ang halaga ng aking pagmamahal na itinapon lang nila sa basura. Itinupi ko ang aking mga dokumento. Bukas ng umaga, 8:00, tatawagan ko si Attorney Bautista. Sisiguraduhin ko na sa susunod na mag-post sila sa Facebook tungkol sa pag-iwas sa mga problema, ay magkakaroon sila ng napakaraming tunay na problema na dapat harapin. At sa pagkakataong iyon, wala nang dad na sasagot sa kanilang matawag. Wala nang dad na magliligtas sa kanila dahil ang dad na kilala nila ay namatay na kasabay ng mga kandilang hindi na isindihan sa gabing ito. Ang natitira na lamang ay isang lalaking marunong ng lumaban para sa kanyang sariling dangal. Ipinikit ko ang aking mga mata at huminga ng malalim. Ang katahimikan sa bahay ay hindi na nakakatakot. Ito ay naging katuwang ko na sa pagpaplano ng aking bagong simula. Matulog kayo ng mahimbing, aking pamilya. Sulitin ninyo ang huling gabi ng inyong marangyang bakasyon, dahil ang pag-uwi ninyo ay magiging simula ng inyong pinakamalaking pagkakamali. Lumalim na ang gabi. Ang buong subdivision ay balot na ng katahimikan. Maliban sa tunog ng aking pahinga at ang mahinang pag-ikot ng electric fan sa aking study room, hindi ako makatulog. Paano ako makakatulog? Kung ang bawat sulok nga aking isipan ay puno nga tanong na walang sagot. Nakaupo ako sa harap ng aking lumang mesa. Sa ibabaw nito,
nakatambak ang makahon ng dokumento na hindi ko binuksan sa loob ng maraming taon, mga bank statement, mga resibo, mga kopyang sekeng pinirmahan ko, sa loob ng 12 taon. Naging bulak ako. Pinili kong maging bulak dahil akala ko ang pagbibigay ay katumbas ang pagmamahal. Sinimulan kong ilabas ang mga papel. Isa-isa, dahan-dahan, kinuha ko ang aking kalkulator at isang panulat. Gusto kong makita ang kabuuan. Gusto kong malaman kung magkano ba talaga ang halaga ng aking pagiging ama sa paningin nila. Nagsimula ang lahat noong nagtapos si Junjun sa kolehiyo. Naalala ko ang sabi niya nun, "Dad, babayaran ko rin ang student loan ko kapag nakahanap na ako ang magandang trabaho. Ayaw ko siyang mahirapan." Kaya binayaran ko ang kanyang utang na nakakahalaga ng 2.5 milyong piso, 2.5 milyon. Sabi ko sa sarili ko nun, puhunan ito para sa kanyang kinabukasan. Pagkatapos, dumating ang araw na magpapakasal na sila ni Giselle. Humingi sila ng tulong para sa down payment ng kanilang bahay sa isang sikat na subdivision. Sabi ni Giselle habang hinihimas ang kanyang tiyan, "Dad, dito lalaki ang nga apo mo. Mas maganda kung malapit ka sa amin." Ibinigay ko ang 2 milyong piso para sa bahay na iyon. 2 milyon. Habang naglilipat ako ng pahina, lalong bumibigat ang aking pakiramdam. Narito ang resibo para sa operasyon ni Buster nung bata pa siya. 500,000 piso. 500. Hindi ko iyong pinag-isipan. Basta para sa kalusugan ng aking apo, ibibigay ko ang lahat. Narito rin ang mga bayad para sa bagong SUV ni Giselle. Sabi nila, kailangan ng ligtas na sasakyan para sa mga bata. 4 milyong piso ang kabuuan ng sasakyang iyon kasama ang ma-insurance at maintenance, na ako rin ang nakbayad sa loob ng unang 2 taon. 4 milyong piso. Nakpatuloy ang listahan. Mga bayad sa kuryente na hindi nila nababayaran. Mga repair sa kanilang bahay. Ang aircon na nasira noong mainit ang panahon. Ang mabakasyon nila sa Europe at Japan. Sa bawat resibo, nakikita ko ang aking pirma. Isang pirma na nagpapatunay na palagi akong naroon. Palagi akong handang sumalo sa kanila. Umabot ang madaling araw at natapos ko ang pagbibilang. 3 beses ko itong inulit dahil hindi ako makapaniwala sa nakikita ko. 15 milyong piso. 15 milyong piso sa loob ng 12 taon. Napasandal ako sa aking upuan. 15 milyong piso. At hindi man lang sila makarating sa aking bahay para sa isang hapunan, hindi man lang sila makapag-text para batiin ako ang happy birthday. Ang pera ay pera lang. Maari itong kitain muli. Pero ang masakit, ang napakasakit, ay ang katotohanang natuklasan ko tungkol sa Quinto College Fund nga aking maapo. Dito, gumuho ang aking mundo. Nakasundo kami noon na magtatabi akong 50,000 piso buwan-buwan para sa pag-aral ni na Buster at Emma sa hinaharap. Sabi ko kay Junjun, gusto ko siguradong makakapagtapos sila sa pinakamagandang universidad. Buwan-buwan, tapat akong naglilipat ng pera sa account na iyon. 50,000 buwan-buwan. Pero nang tingnan ko ang bank records na account na iyon, nakita ko ang isang nakapanghihilakbot na katotohanan. Ang pera na inilaan ko para sa kinabukasan ng aking maapo ay dahan-dahang kinukuha ni Junjun at Giselle. 50,000 ang pasok, pero pagkalipas ng ilang araw, may lalabas na 40,000 o 60,000. Nakita ko ang mga memo sa bawat withdrawal. Transfer to personal account, shopping, travel expenses. Ginamit nila ang pera ng kanilang sariling maanak para sa kanilang luho. Ninakawan nila ang kinabukasan ng kanilang maanak para lang makapunta sa resort na katulad ng Boracay. Naramdaman ko ang paglamig ng aking makamay. Nanginginig ang aking buong katawan. Hindi ko akalain na ang aking sariling dugo, ang aking sariling anak, ay kayang gawin ito. Tinawagan ko ang bangko kinabukasan. Ang sabing manager, dahil sila ang primary account holders, may karapatan silang ilipat ang pera kahit kailan nila gusto.
Doon ko napagtanto. Hindi ako isang ama sa kanila. Hindi ako isang lolo. Ako ay isang makina. Isang makina na naglalabas ng pera. Isang makina na hindi kailangang kausapin. Hindi kailangang kamustahin. Basta't gumagana at naglalabas kang 15 milyong piso. Naalala ko ang lahat ng beses na tumatawag sila sa akin. Palaging may kailangan. Dad, kulang ang pambayat namin sa kuryente ngayong buwan. Dad, kailangan ng bagong sapatos ni Emma para sa soccer. Dad, nasira ang gulong ng sasakyan. Baka pwedeng makahiram ng 10,000. Ang bawat sagot ko ay isa lang. Sige, walang problema. Ipadadala ko na ang pera. At ang sagot nila salamat. Dad, you are the best. Wala man lang, kamusta ka? Dad, gusto mo bang magtanghalian tayo namimiss ka ng mabata? Wala. Kahit kailan ay wala. Muling pumasok sa isip ko ang post sa Facebook. Away from problems. Ngayon, naiintindihan ko na. Ang problemang tinutukoy nila ay ang obligasyon na harapin ang taong nagpondo sa buong buhay nila. Ang problemang ayaw nilang makita ay ang taong ginawa nilang alipin ng kanilang makagustuhan. Tumayo ako mula sa aking mesa. Binuksan ko ang bintana at hinayaan kong pumasok ang malamig na hangin ng umaga. Ang sikat ng araw ay nagsisimula ng sumilip sa langit. 15 milyong piso. Iyan ang presyo ng aking katahimikan. Iyan ang presyo ng aking kalayaan. Hinding-hindi na ako magiging makina para sa inyo. Hinding-hindi ko nahahayaan na gamitin ninyo ang aking pagmamahal para sa inyong sariling interes. Kinuha ko ang lahat ng dokumento at maingat na inilagay sa isang folder. Ang folder na ito ang magiging sandata ko. Hindi para saktan sila, kundi para iligtas ang natitirang dangal ng aking pagkatao. Junjun. Giselle. Akala ninyo ay tapos na ang lahat pagkatapos ninyong mag-enjoy sa Boracay. Akala ninyo ay babalik kayo sa isang buhay na ako ang sumasagot sa lahat ng bayarin. Nagkakamali kayo. Ang makinang ito ay sira na. Ang makinang ito ay wala na. Mula ngayon, matututo kayong mabuhay sa sarili ninyong pawis. Matututo kayong harapin ang bawat bayarin, ang bawat utang, at ang bawat pagkakamali na ginawa ninyo. Ipinikit ko ang aking mamata. Nararamdaman ko ang isang matigas na determinasyon sa aking puso. Handa na ako. Handa na akong bawin ang aking buhay. Handa na akong maging Daniel muli. Hindi ang ATM na kilala ninyo. Maghanda kayo. Dahil ang katotohanan ito ay hindi ninyo matatakasan sa anumang bakasyon. Hindi ninyo ito matatakasan. Hindi na ako umiyak pagkatapos ngang gabing iyon. Ang mga luha ko ay tila natuyo na. At napalitan ngang isang malamig at matigas na bato sa loob ngang aking dibdib. Ang sikat ng araw noong Lunes ng umaga ay tila mas maliwanag, mas matalas, at mas malinaw. Sa unang pagkakataon sa loob ngang maraming taon, alam ko na kung ano ang aking patutunguhan. 8:00 ng umaga, nakatayo ako sa harap ng gusali kung nasaan ang opisina ni Atty. Bautista. Si Atty. Bautista ay naging abogado na ang aming pamilya simula pa nung nabubuhay pa ang aking asawang si Luz. Alam niya ang lahat ng aking mga sakripisyo. Alam niya kung gaano ko kamahal si Junjun. Pagpasok ko sa kanyang opisina, tiningnan niya ako ng matagal. Ang sabi niya, "Rodolfo, mukhang may malalim kang iniisip." Inilapak ko ang makapal na folder sa kanyang mesa. Ang folder na naglalaman ng 15 milyong piso na halaga ng aking pagkatao. Sabi ko sa kanya, "Attorney, kailangan kong malaman kung ano ang aking mga karapatan. Gusto kong bawing ang lahat ng legal na akin." Binuksan ni Atty. Bautista ang folder. Sa bawat pahinang nililipat niya, lalong kumukunot ang kanyang no. Sa loob ang isang oras, tahimik lang ang buong silid. Ang tanging maririnig mo lang ay ang tunog ng paglipat ngang mapapel at ang pagigop niya ng kape. Pagkatapos ay tumingin siya sa akin. Sabi niya, "Rodolfo, hindi ko akalain na umabot sa ganito. Pero mayroon akong magandang balita para sa iyo dahil ikaw ang naging primary co-signer sa mortgage ng bahay ni na Junjun."
At dahil ikaw ang nagbayad ng halos lahat ng installment sa loob ng 3 taon, mayroon kang malakas na karapatan sa ari-ariang iyon. Nagulat ako. Akala ko ay regalo ko na iyon sa kanila, pero paliwanag ni attorney sa mata ng batas. Ang iyong patuloy na pagbabayad ay itinuturing na investment dahil lumabak sila sa maraming aspeto ng inyong kasunduan. Maari mong hilingin sa bangko na ilipat sa iyo ang buong kontrol ng titulo. O kaya naman, ay pilitin ang pagbebenta ng bahay upang makuha mo ang iyong pera. Hindi lang iyon. Tiningnan din niya ang dokumento ng SUV na minamaneho ni Giselle. Ang sabi niya, ang sasakyang ito ay nakapangalan sa iyo, Rodolfo. Ang asawa ng anak mo ay isa lamang authorized driver. Sa madaling salita, maari mong bawiin ang sasakyang iyon anumang oras mo gustuhin. At ang pinakamalaking revelasyon ay ang kumpanya ni Junjun. Ang aking mapautang na nakakahalaga ng milyon-milyon na ginamit niya para mapalago ang kanyang business ay hindi pala naisulat bilang utang lang. Dahil sa paraan ng pagkakasulat ng mga dokumento noong una, ang perang iyon ay itinuturing na capital investment. Sabi ni Attorney Rodolfo, nagmamay-ari kang 53% ng kumpanyang anak mo. Ikaw ang majority shareholder. Maari mo siyang tanggalin sa sarili niyang opisina kung gugustuhin mo. Narinig ko ang aking sariling pahinga. Malalim, mabigat. 53%. Ako ang may-aring bahay. Ako ang may-aring sasakyan. Ako ang may-aring kumpanya. Sa loob ng maraming taon, pinagmukha nila akong isang matandang walang alam. Isang matandang umaasa lang sa kanilang atensyon. Pero sa katotohanan, sila pala ang nakatira sa ilalim ng aking bubong, gamit ang aking kagamitan, at nabubuhay sa aking negosyo. Pagkatapos ng meeting kay attorney, dumiretso ako sa bangko. Kinausap ko si Margaret, ang aking financial advisor sa loob ng 6 na taon. Si Margaret ay isang babaeng prangka at matalino. Nung sinabi ko sa kanya na gusto ko nang itigil ang lahat ng automatic transfers, huminga siya ng maluwag. Sabi niya, Mr. Hartwell, matagal ko na itong gustong sabihin sa inyo. Ang ginagawa ng anak ninyo ay isang anyo ng financial abuse sa matanda. Nakikita ko ang 15 milyong piso na dumaan sa inyong account patungo sa kanila. Nakikita ko kung paano nila nililimas ang bawat sentimo na dapat ay para sa inyong pagtanda. Natutuwa ako na sa wakas ay nagising na kayo. Financial abuse, pag-abuso sa matanda. Ang masalitang iyon ay tila isang sampal sa aking mukha, pero ito ang kailangan kong marinig. Hindi ito tungkol sa galit. Ito ay tungkol sa katarungan. Dun sa loob ng bangko, habang hawak ang aking ballpen, sinimulan ko ang proyektong paglaya. Pinirmahan ko ang madokumento upang putulin ang buwan ng 50,000 piso para sa Peking College Fund. Ay tinigil ko ang pagbabayad ng kanilang mortgage. Binawi ko ang aking garantiya sa lahat ng kanilang credit cards. Naramdaman ko ang isang uringang kagaanan na matagal ko nang hindi nararamdaman. Tila may isang malaking tinik na nabunot sa aking puso. Hindi na ako ang Rodolfo na nagmamakaawa para sa pagmamahal. Ako na ngayon ang Rodolfo na may hawak ng renda ng sarili niyang buhay. Bago ako umalis sa bangko, tinanong ako ni Margaret, ano ang gagawin ninyo? Kapag nalaman na nila ito, tumingin ako sa kanya ng diretso. Sabi ko, hahayaan ko silang maramdaman ang kalayaan na gusto nila, malayo sa problema. Hindi ba, malayo sa akin. Ngayon, kailangan nilang matutunan kung paano magbayad para sa kalayaang iyon. Pag-uwi ko sa bahay, ang katahimikan ay hindi na malungkot. Ito ay naging matamis. Tumingin ako sa mesa kung nasaan ang mangga. Tirang pagkain mula kahapon. Itinapon ko ang lahat nga iyon sa basurahan. Ang tuyong pancit, ang panis na cake, ang malatlat na lumpia. Kasabay nito, itinapon ko na rin ang aking mga huling pag-asa
na magbabago pa sila. Nagsimula akong gumawa ng listahan, ang aking listahan ng pagbawi. Una, ang su. Kukunin ko iyon sa Miyerkules, habang nasa opisina si Giselle. Pangalawa, ang kumpanya. Magpapadala si Attorney Bautista ng formal na liham sa Biyernes tungkol sa aking makarapatan bilang shareholder. Pangatlo, ang bahay. Bibigyan ko silang 30 araw para lisanin ang ari-arian o bayaran akong buo sa lahat ng aking naibigay. Alam ko, sasabihin ng ibang tao na napakadamot ko. Sasabihin nila na ako ay isang malupit na ama, pero ang hindi nila alam ay ang 15 milyong piso na halaga ng aking pasensya na inabuso. Ang hindi nila alam ay ang gabing mag-isa akong naghintay habang sila ay nagtatawanan sa Boracay gamit ang aking pera. Ang pagmamahal ay dapat may hangganan, lalo na kung ang pagmamahal na iyon ay ginagamit para sirain ka. Naupo ako sa aking Porsche at pinanood ang paglubog na araw. Ang langit ay kulay pula, tila nagbabaga. Katulad ng aking determinasyon, yun, aking anak. Akala mo ay nakuha mo na ang lahat mula sa akin. Akala mo ay iwan mo na lang ako sa tabi habang tinatamasa mo ang buhay na ako ang nagbigay. Pero nakalimutan mo ang isang mahalagang aral. Ang kamay na nagbibigay ay may kapangyarihan ding bumawi. Hindi mo alam kung gaano kahirap ang bawat sentimong kinita ko. Hindi mo alam ang pait ng aking pawis dahil hindi mo ito naranasan. Palagi akong naroon para protektahan ka, pero ang proteksyong iyon ay tinapos mo sa iyong sariling kawalan ng utang na loob. Ngayon, malalaman mo kung ano ang tunay na halaga ng bawat pagkain sa iyong mesa. Malalaman mo kung gaano kabigat ang bawat bayarin na binabalewala mo lang nun. Naramdaman ko ang isang mahinang ngiti sa aking mga labi, hindi ngiting nangungutya, kundi ngiting ang isang taong malaya. Ang proyekto ng paglaya ay hindi lamang para makuha ang pera. Ito ay para makuha ang aking dangal. Gusto kong ipakita sa kanila na ang matandang ito, ang problemang gusto nilang layuan, ay ang pundasyon nga lahat nga mayroon sila, at kapag ang pundasyon ay nawala, ang buong gusali ay guguho. Ipinikit ko ang aking mga mata at huminga ng malalim. Ang simoy ng hangin ay may amoy ng ulan, parang dinalinis ang aking kaluluwa. Matulog kayo ng mahimbing sa Boracay. Habang kaya niyo pa, sulitin ninyo ang huling gabi ng inyong huwat na marangyang buhay. Dahil pag-uwi ninyo, hindi ang aking yakap ang sasalubong sa inyo. Sasalubungin kayo nga katotohanan. At ang katotohanan iyon ay walang puso para sa mga taong walang utang na loob. Handa na ako. Handa na ang lahat. Ngayon, mahihintay na lang ako sa kanilang pagbabalik. Isang pagbabalik na magbabago sa kanilang buhay. Magpakailanman. Ang katahimikan ay hindi palaging nangangahulugan ng kahinaan. Minsan, ang katahimikan ay ang pinakamalakas na babala bago ang isang malakas na bagyo. Miyerkules ng umaga. 8:00 pa lang ay gising na ako. Nakaupo ako sa aking beranda. Hawak ang isang baso ng mainit na saa. Pinagmamasdan ko ang maibon sa labas, habang ang aking isipan ay tila isang makina na tinitiyak ang bawat detalye ng aking plano. Ang plano na tinawag kong proyekto ng paglaya. Wala ng luha sa aking mamata. Ang sakit na naramdaman ko nung gabi nga aking 74 na karawan ay napalitan ng isang matigas na determinasyon. Isang determinasyon na bawin ang aking dangal. Kinuha ko ang aking telepono at tinawagan ang towing service. Ang boses ko ay kalmado, walang bakas ang galit. Sabi ko sa lalaki sa kabilang linya, mayroon akong sasakyan na kailangang bawiin. Nakapangalan ito sa akin, at narito ang lahat ng mga dokumento na nagpapatunay nito. Ibinigay ko ang address ng bahay ni na Yun at Giselle. Ang puting SUV na iyon, 4 milyong piso ang halaga nito. Ibinigay ko iyon kay Giselle dahil ang sabi niya, kailangan ng mga bata ng ligtas na sasakyan. Pero noong nakaraang linggo, ang sasakyang iyon
ang nakdala sa kanila sa Boracay habang ako ay nahihintay dito ng mag-isa. Ang sasakyang iyon na binayaran ko ngang buo ay ginamit para layuan ako. Pinanood ko sa aking isipan ang bawat hakbang. Alas 9 ng umaga, darating ang towing truck sa kanilang driveway. Bala sina Junjun at Kisallasa, bahay dahil pabalik pa lang sila mula sa kanilang bakasyon. Walang makakapihil sa pakbawi ko sa kung ano ang lihal na akin. Pagkatapos, dinala ko ang aking pansin sa kumpanya ng aking anak. Junjun, aking anak. Akala mo ba ay sapat na ang salitang salamat para sa milyon-milyong piso na ipinuhunan ko sa negosyo mo? Akala mo ba ay maari mo nalang akong balewalain dahil matagumpay ka na? Tinawagan ko ang bangko kung nasaan ang mga account ng kanyang kumpanya. Dahil sa tulong ni Attorney Bautista, naisumite na namin ang mapapeles na nakpapatunay na ako ang nakmamayari ngang 53% ng shares ng kumpanyang iyon. Bilang majority shareholder, may karapatan akong magutos na i-freeze ang lahat ng mga bank accounts para sa isang audit. Naramdaman ko ang lamig ng aking mangkamay habang sinasabi ko sa manager ng bangko. Itigil ang lahat ng operasyon ng account na ito hanggat hindi natatapos ang aking pagsusuri, isang pirma, isang utos, at ang lahat ng perang ginagamit ni Junjun para sa kanyang marangyang lifestyle ay biglang maglalaho. Hindi ko ito ginagawa para maging malupit. Ginagawa ko ito dahil kailangang malaman ng aking anak na ang tagumpay na ipinagmamalaki niya ay nakatayo sa aking mga sakripisyo at ang pundasyong iyon ay maari kong bawin anumang oras. Ang huling bahagi ang aking plano ay ang pinakamahirap pero ang pinakakailangan. Ang kanilang bahay. Ang bahay kung nasaan ang aking mga apo. Sa loob ng 3 taon, ako ang nagbabayad ng mortgage niyon. 2 milyong piso ang ibinigay ko para sa down payment at halos 100,000 piso buwan-buwan para sa installment. Sinabi nila noon na gusto nilang magkaroon ng magandang kapaligiran para kina Basta at Emma at dahil mahal ko sila, pumayag ako. Pero noong linggo, habang tinitingnan ko ang post nila sa Facebook, natanto ko na ang bahay na iyon ay naging kuta na lamang ng kanilang pagiging abusado. Doon sila nagpaplano kung paano ako iwasan. Doon sila tumatawa habang ginagamit ang aking pera. Tinawagan ko ang mortgage company. Sinabi ko sa kanila na ititigil ko na ang lahat ng automatic payments mula sa aking account. Sinabi ko rin na nais kong gamitin ang aking legal na opsyon upang bawiin ang aking equity o pilitin ang pagbebenta ngang ari-arian dahil sa hindi pagbabayad ngang kabilang panig. Attorney Bautista said, Rodolfo, bibigyan sila ng bangko ng 30 araw na palugit. Kapag hindi nila nabayaran ang utang, mawawala sa kanila ang bahay. 30 araw, iyon na lang ang natitirang panahon para sa kanilang huwad na kaligayahan. Habang tinatapos ko ang huling tawag, naramdaman ko ang isang uri ng katahimikan sa aking puso. Hindi ito katahimikan ng kapayapaan, kundi katahimikan ng katarungan. 15 milyong piso. Iyon ang kabuuang halagang lahat ng naibigay ko sa kanila sa loob ng 12 taon. 15 milyong piso na hindi man lang nakabilingang isang hapunan kasama ang aking anak sa aking karawan. Tumayo ako at naglakad papunta sa aking hardin. Hinawakan ko ang madahon ng aking mahalaman. Malamig ang simoy ng hangin. Inisip ko sila. Inisip ko ang mukha ni Junjun kapag nalaman niyang hindi na gumagana ang kanyang na credit card. Inisip ko si Giselle kapag nakita niyang wala na ang kanyang SUV sa driveway. Inisip ko ang kanilang pagkagulat kapag nalaman nilang ang kanilang problema ay nagising na. Bakit ko ito ginagawa? Tinanong ko ang aking sarili ng paulit-ulit. Ginagawa ko ba ito dahil sa galit marahil? May kaunting galit. Pero higit sa lahat, ginagawa ko ito dahil gusto kong iligtas sila. Gusto kong iligtas si Junjun mula sa kanyang sariling kayabangan. Gusto kong ituro sa kanya na ang tunay na lalaki ay marunong tumayo sa sarili niyang paa at ang tunay na anak
ay marunong tumanaw ng utang na loob. Kung hahayaan ko silang magpatuloy sa ganitong paraan, ako na rin ang sumisira sa kanila. Ang labis na pagbibigay ay kamatayan ng karakter at ayaw kong mamatay ang karakter ng aking anak dahil sa aking kahinaan. Huminga ako ng malalim. Ang hangin sa Tagaytay ay laging sariwa. Ngayong araw, natapos ko na ang lahat nga aking dapat gawin. Ang madokumento ay pirmado na. Ang matawag ay nagawa na. Ang maabogado ay kumikilos na. Wala na silang madadaanan pabalik sa dating buhay. Sinunok ko na ang matulay na ginamit nila para abusuhin ako. Tumingin ako sa orasan. Malapit na mag-alas 12 ng tanghali. Marahil ay nasa biyahe na sila pauwi mula sa airport. Siguro ay masaya pa silang nakukwentuhan tungkol sa ganda ng Boracay. Siguro ay iniisip nila kung anong pasalubong ang ibibigay nila sa akin para lamang mapatahimik ang kanilang konsensya. Nagkakamali sila. Hindi ko kailangan ng pasalubong. Hindi ko kailangan ng pagkanghalik at yakap. Ang kailangan ko ay ang aking buhay na muli kong binabawi mula sa kanila. Bukas, magugulantang ang kanilang mundo. Bukas, mararamdaman nila ang tunay na bigat ng buhay. Nawala ang kanilang ama. Pumunta ako sa kusina at nagluto ng isang simpleng tanghalian. Isang pirasong isda at kaunting kanin. Sapat na ito para sa akin. Kinain ko ito ng dahan-dahan. Ninanamnam ang bawat sandali ng katahimikan. Wala nang ingay sa aking isipan. Wala nang pagdududa. Ang put na naramdaman ko noong una ay naging isang malamig na katarungan. Isang katarungang hindi nangangailangan ng sigaw o dahas. Sapat na ang katotohanan. Sulitin ninyo ang huling oras ng inyong kagaanan dahil pagpatak ng alas 8 ng umaga bukas, magsisimula na ang inyong pagbabayad. At sa pagkakataong ito, hindi na ako ang magbabayad para sa inyo. Kayo na ang haharap sa inyong sariling mautang. Ipinikit ko ang aking mata at nakita ko ang mukha ni Luz sa aking alaala. Sabi ko sa kanya, Luz, patawarin mo ako kung naging masyado akong malupit. Pero kailangan kong gawin ito para sa akin at para na rin sa anak natin. Nararamdaman ko ang mahinang hangin na humahaplos sa aking mukha. Tila sumasang-ayon ang buong mundo sa aking desisyon. Handa na ako. Handa na ang lahat. Ngayon, maghihintay na lang ako sa bagyong darating. Isang bagyong ako mismo ang nagdala. Upang linisin ang dumingang nakaraan. Matulog kayo ng mahimbing, aking pamilya. Ito na ang huling gabi ng inyong mapayapang panaginip. Biyernes ng umaga. Ang sikat ng araw ay tumatagos sa makurtina ng aking sala. Lumilihang ang maguhit ng liwanag sa sahig na marnol. Nakaupo ako sa aking armchair. Hawak ang isang libro na hindi ko naman talaga binabasa. Nahihintay ako. Alam kong darating sila ngayong araw. Alas 10 ng umaga. Narinig ko ang pamilyar na tunog ng gulong ng sasakyan sa labas ng aking gate. Isang puting sedan. Alam kong kay Junjun iyon. Pagkatapos, narinig ko ang marahas na pagsara ng pinto ng kotse. Kasunod nito ang malakas at sunod-sunod na katok sa aking pintuan. Hindi iyon katok. Iyon ay kalampag. Isang kalampag na punong galit at takot. Hindi ako agad tumayo. Hinayaan ko muna silang maghintay sa labas ngang ilang minuto. Gusto kong maramdaman nila ang pakiramdam ng naghihintay. Kahit sa sandaling panahon lamang. Buksan mo ang pinto. Alam naming nandiyan ka. Ang boses ni Junjun ay gumaralgal. Puno nga desperasyon. Dahan-dahan akong tumayo. Inayos ko ang aking salamin at lumakat papunta sa pinto. Nang buksan ko ito, bumulaga sa akin ang aking pamilya. Pero hindi sila ang pamilyang nakita ko sa Boracay. Si Junjun ay mukhang hindi nakatulog ng ilang gabi. Gusot-gusot ang kanyang polo at magulo ang kanyang buhok. Sa likuran niya, naroon si Giselle. Namamaga ang kanyang mamata sa kayak. Hawak niya ang mga bata, sina Baste at Emma.
na mukhang naguguluhan sa nangyayari. Hindi ko sila pinatuloy agad. Nanatili akong nakatayo sa gitna ng pintuan. Ano ang may paglilingkod ko sa inyo? Tanong ko sa kanila sa paraang napakalmado. Tila ba isa lamang itong ordinaryong araw? Anong may paglilingkod? Pasigaw na sagot ni Junjun. Dad, ano itong ginagawa mo, bakit nawala ang SUV ni Giselle sa aming driveway? Bakit na? Freeze ang bank accounts ng kumpanya ko. At bakit? Bakit nakatanggap kami ng liham mula sa mortgage company na ititigil mo na ang pagbabayad? Huminga ako ng malalim. Tumingin ako kay Giselle na nagsimula na namang humikbi. Sabi niya, Dad, paano na ang magabata, saan kami titira kung mawawala ang bahay namin? Bakit mo kami ginaganito? Sinisira mo ang sarili mong pamilya. Sinisira ang pamilya. Ang salitang iyon ay tila isang matalim na biro. Tumingin ako ng diretso sa matang aking anak, ang aking boses ay nanatiling mababa. Pero bawat salita ay may bigat ng 15 milyong piso na aking naibigay. Junjun, Giselle, makinig kayong mabuti. Huminto akong ilang sandali upang masigurong nakikinig sila. Hindi ko sinisira ang pamilya ninyo. Wala akong sinisira. Naglakad ako pabalik sa loob ng sala at sinanyasan silang pumasok. Naupo ako sa aking upuan habang sila ay nanatiling nakatayo, tila mga nasasakdal sa harap ng isang hukom. Sabi ko sa kanila, ang pamilyang sinasabi ninyo ay binuo ko, pinondohan ko, pinangalagaan ko sa loob ng 12 taon, 15 milyong piso. Iyan ang halagang lahat ng ibinigay ko sa inyo, mula sa inyong kasal, sa inyong bahay, sa inyong kumpanya, hanggang sa mga bakasyong pinupuntahan ninyo. Lahat ng iyon ay galing sa akin. Sumubok sumingit si Junjun. Pero Dad, akala namin ay binibigay mo iyon dahil mahal mo kami. Tumingin ako sa kanya ng may halong lungkot. Binigay ko iyon dahil mahal ko kayo. Totoo iyon. Pero ginamit ninyo ang pagmamahal ko para gawin akong alipin. Ginamit ninyo ang aking kabutihan para ituring akong isang problema na dapat layuan kapag gusto ninyong magsaya. Naalala ko ang post sa Facebook, ang caption na Away from Problems. Sabi ko sa kanila, noong nakaraang linggo, habang naghihintay ako rito sa aking karawan, kasama ang pancit at cake na napanis lang, kayo ay nasa Boracay. Sabi mo sa post mo, kailangan ninyong lumayo sa mga problema. Ako ba ang problemang iyon? Junjun, hindi nakasagot ang aking anak. Yumuko siya. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom. Kaya huwag ninyong sabihin na sinisira ko ang pamilya ninyo, pagpapatuloy ko ang totoo. Binabawi ko lang ang aking investment. Binabawi ko ang aking puhunan sa mga taong hindi naman marunong magpahalaga. Investment, puhunan. Ang salitang iyon ay tumama sa kanila ng napakalakas. Si Giselle ay napaupo sa sopa, takip-takip ang kanyang mukha. Sabi niya, Dad, akala ko ba ay regalo mo sa amin ang bahay at kotse? Ang regalo ay ibinibigay sa mga taong may utang na loob, sagot ko. Ang tawag sa ginagawa ninyo ay pag-abuso at ang batas ay panig sa akin. Ang SUV ay nakapangalan sa akin. Ang bahay ay ako ang primary buyer. Ang kumpanya ay ako ang majority shareholder. Lahat ng mayroon kayo ngayon ay pag-ari ko. Hindi mo pwedeng gawin ito sa amin, sigaw ni Junjun. Maghahanap kami ng abogado. Lalaban kami. Napakunot ang aking nu. Sabi ko sa kanya, gagamit kayo nga abogado gamit ang aling para ang inyong ma-account ay frozen, ang inyong credit cards ay hindi nagagana, maging ang gasolina ngang sasakyan mo ngayon, hindi mo na kayang bayaran kung wala ang aking suporta. Doon lamang tila natauhan si Junjun. Ang galit sa kanyang mukha ay napalitan ng isang matinding takot. Isang takot na galing sa katotohanang wala na siyang matatakbuhan. Dad, please? Ang boses niya ay naging isang pakiusap. Huwag naman ganito. Magsisimula kami ulit. Magsasama-sama na tayo. Dadalhin namin ang mabata rito tuwing Sabado. Maghahapunan tayo ng sabay-sabay. Pangako, magbabago na kami. Tumingin ako sa kanya.
Naalala ko ang lahat ng beses na narinig ko ang mga pangakong iyan. Lahat ng beses na naniwala ako. Pero ngayong araw, ang aking puso ay tila isang saradong pinto. Gagawin ninyo lang iyon dahil kailangan ninyo ako. Sabi ko nang may kasiguraduhan. Gagawin ninyo lang iyon dahil gusto ninyong makuha ulit ang inyong marangyang buhay. Pero ang tanong ko sa iyo, Junjun, alam mo ba ang aking pangalawang pangalan? Alam mo ba ang paborito kong kulay? Alam mo ba ang pangalan ng gamot na iniinom ko para sa aking sakit? Nanatiling tahimik? Ang aking anak. Hindi niya alam. Hindi niya kailanman inalam. Nakakalungkot. Hindi ba, sabi ko sa kanila, tinitirhan ninyo ang bahay ko. Ginagamit ninyo ang pera ko, pero hindi ninyo ako kilala. Mas kilala ninyo pa ang inyong travel agent kaysa sa inyong sariling ama. Tumayo ako mula sa aking armchair. Ipinahiwatig ko na tapos na ang usapan. Mayroon kayong 30 araw para lisanin ang bahay, sabi ko sa kanila sa huling pagkakataon. Ang SUV ay kinuha ko na. Ang kumpanya ay nasa ilalim ng audit. Gawin ninyo ang gusto ninyong gawin. Lumayo kayo samga. Problema kung iyan ang gusto ninyo, pero gawin ninyo iyan gamit ang sarili ninyong pawis. Naglakad ako papunta sa pinto at binuksan ito ng malapad. Dad, paano ang mga bata? Iyak ni Giselle. Tiningnan ko ang aking nga apo. Mahal ko sila. Pero alam kong ang pinakamagandang regalo na maibibigay ko sa kanila ay ang makitang natututong tumayo ang kanilang mga magulang. Sila ang dahilan kung bakit ko ito ginagawa, sagot ko. Ayaw kong lumaki sila na ang turing sa pamilya ay isang ATM. Ayaw kong matularan nila ang inyong kawalan ng utang na loob. Isa-isa silang lumabas na aking bahay. Si Junjun ay nakayuko. Ang kanyang balikat ay baksak. Si Giselle ay patuloy sa pagikbi. Noong sumara ang pinto, muling bumalik ang katahimikan sa aking sala. Pero sa pagkakataong ito, hindi ito malungkot na katahimikan. Ito ay isang katahimikang puno ng dangal. 74 na taon na ako sa mundong ito. Ngayon ko lang naramdaman na ang aking pintuan ay tunay na matatag. Hindi na ito basta-basta mabubuksan ng masalitang walang laman. Ipinikit ko ang aking mga mata at huminga ng malalim. Ang hangin ay sariwa. Ang puso ko ay payapa. Sa wakas. Ang investment ko sa aking sariling kaligayahan ay nagsisimula na ring magbunga. Hinding-hindi ko na ito hahayaang mawala muli. Isang hapon, habang ang sikat nga araw ay dahan-dahang lumulubok sa likod ng mga bundok ng Tagaytay, may isang pamilyar na sasakyan ang huminto sa tapat ng aking gate. Hindi ito ang SUV ni Giselle, dahil alam kong wala na iyon sa kanila. Ito ay ang lumang sasakyan ng aking balay, ang tatay ni Giselle, si Mang Berting. Lumabas ako sa aking beranda. Nakita ko si Mang Berting na naglalakad papasok, kasunod niya si Junjun. Ang aking anak ay mukhang mas matanda pa sa akin sa masandaling iyon. Nakayuko siya, ang kanyang mamata ay pagod na pagod, at tila nawalan na siyang sigla sa buhay. Si Mang Berting ay isang lalaking palaging iginagalang ng lahat. Isang retiradong sundalo, prangka, at marunong tumingin sa katotohanan. Umupo kami sa labas. Sama upuang kahoy na ako mismo ang gumawa. Ang katahimikan ay tila isang mabigat na ulap na nakabitin sa aming pagitan. Sinimula ni Mang Berting ang pag-usap. Ang boses niya ay mahinahon, pero may bigat ng pag-aalala. Sabi niya, Daniel, kaibigan, nandito ako hindi para makipag-away. Nandito ako dahil nag-aalala ako sa pamilya nina Junjun. Alam kong nagkamali sila, alam kong malaki ang pakukulang nila sa iyo, pero baka pwedeng pag-usapan natin ito ng mas maayos. Baka may paraan pa para hindi mawala ang kanilang bahay. Tumingin ako kay Mang Berting, at pagkatapos ay sa aking anak na si Junjun. Huminga ako ng malalim. Ang hangin ay malamig, pero ang puso ko ay nananatiling matatag. Sabi ko sa aking balay, Berting, alam mo na palagi kitang iginalang, pero may itatanong ako sa iyo. Alam mo ba kung makano ang kabuwang perang na ibigay ko sa kanila sa loob
ng 12 taon. Napakunot ang noni Mang Berting. Umiling siya. Sabi ko, 15 milyong piso. Nakita ko ang gulat sa mata ni Mang Berting. Tumingin siya kay Junjun. Tinanong niya ang aking anak. Totoo ba ito 15 milyong piso? Hindi nakasagot si Junjun. Nanatili siyang nakayuko. Ang kanyang makamay ay nanginginig sa ibabaong kanyang kandungan. Sabi ko muli, 15 milyong piso ang inilaan ko para sa kanilang kaginhawaan. Binayaran ko ang lahat, mula sa pinakamalit na bayarin hanggang sa pinakamalaking utang. Pero hindi iyon ang pinakamasakit. Berting, ang pinakamasakit ay noong nakaraang linggo, sa aking ika-74 na kaarawan. Nahanda ako, nahintay ako ng mag-isa rito. Habang sila ay nasa Boracay gamit ang aking pera. Ang sabi pa ni Junjun sa Facebook, kailangan daw nilang lumayo sa mga problema. Tumingin si Mang Berting kay Junjun ng may halong pagkadismaya. Sabi niya, anak, bakit niyo? Ginawa iyon hindi mo man lang ba naisip ang ama mo? Sumubok sumagot si Junjun. Ang boses niya ay parang isang bulong. Sabi niya, Dad, akala ko naman ay may intindihan mo. Pagod lang talaga kami. Babawi naman kami, pangako, Doon ko naramdaman ang isang kakaibang pait sa aking lalamunan. Ngumiti ako ng malungkot. Sabi ko sa kanya, Junjun, lagi mong sinasabi ang salitang babawi. Pero sa tingin ko, hindi mo talaga ako kilala. Hindi niyo ako minahal. Minahal niyo lang ang pera ko. Sabi ni Mang Berting, Daniel, huwag ka namang magsalita ng ganyan. Mahal ka ang anak mo? Tumingin ako kay Mang Berting at sabi ko, gusto mo bang subukan natin magbibigay ako ng isang simpleng pagsubok kung masasagot ni Junjun ang 3 simpleng tanong tungkol sa akin? Marahil ay iisipin kong muli ang aking desisyon tungkol sa bahay. Biglang tumingala si Junjun. May kaunting pag-asa sa kanyang mamata. Sabi niya, sige, Dad, ano ang mga tanong mo? Susubukan kong sagutin ang lahat. Huminga ako ng malalim. Tumingin ako sa malayo bago ko binitiwan ang unang tanong. Sabi ko, unang tanong, Junjun, sa loob nga 37 taon na naging ama mo ako, alam mo ba kung ano ang aking pangalawang pangalan? Natahimik ang buong beranda. Nakita ko ang pakabigla sa mukha ni Junjun. Ang kanyang mata ay parang naghahanap ng sagot sa hangin. Sabi niya, Dad, James hindi, William. Umiling ako. Ang aking pangalawang pangalan ay Antonio, Rodolfo Antonio. Pero sa loob ng maraming taon, hindi mo man lang ito naitanong. Tumingin si Mang Berting sa kanyang manugang. Nakita ko ang lungkot sa kanyang mukha. Ikalawang tanong, sabi ko, ano ang paborito kong kulay? Simple lang ito, Junjun. Napakasimpleng tanong. Muling nag-isip ang aking anak. Sabi niya, blue kasi mahilig ka sa dagat o baka kulay asul ang barong mo nun. Muli. Umiling ako. Lunti. Green. Dahil paborito ko ang halaman at ang kapayapaan ng kalikasan. Iyon ang kulay ng hardin na inaalagaan ko araw-araw. Huminga si Junjun ng malalim. Nagsisimula na siyang pawisan kahit malamig ang hangin. Ang huling pag-asa sa kanyang mata ay dahan-dahang naglalaho. At ang huling tanong. Sabi ko ng may mas mabigat na boses. At ito ang pinakamahalaga sa lahat. Junjun, alam mo ba kung anong sakit ang pinagdadaanan ko ngayon? Alam mo ba kung anong gamot ang ininom ko gabi-gabi bago matulog? Nanatiling tahimik si Junjun. Tumingin siya kay Mang Berting, tila humihingi ng tulong. Pero maging si Mang Berting ay hindi alam ang isasagot. Sabi ni Junjun, Dad, wala ka namang sinasabi sa amin na may sakit ka. Akala namin ay malakas ka pa. Mayos ka naman tuwing nakikita ka namin, hindi ba? Doon ko naramdaman ang tunay na bigat ng aking pag-isa. Sabi ko sa kanila, 14 na buwan na. 14 na buwan na akong may diabetes.
nung nakaraang taon. Na-ospital ako ng 3 araw dahil tumaas ang aking asukal. Nag-isa ako sa ospital. Ako ang naasikaso ng aking sariling papeles. Ako ang nakmaneho pauwi. Ni hindi ko kayo tinawagan dahil alam kong busy kayo. O baka nakbabakasyon kayo sa ibang bansa. Nakita ko ang pagkagulat ni Mang Berting. Sabi niya, Daniel, totoo ba ito? Bakit hindi mo sinabi sa amin? Tumingin ako sa aking balay. Sabi ko, Berting, bakit ko sasabihin tuwing tatawag ako sa kanila? Ang unang tanong ni Junjun ay, Dad, baka pwedeng makahiram ngang pera. Ang unang sabi ni Giselle ay, Dad, kailangan ng pambayad sa kuryente. Kailan nila ako tinanong kung kamusta? Na ang aking pakiramdam kailan nila ako tinanong kung bakit ako namumutla. Tumingin ako kay Junjun. Ang aking anak ay nagsimula ng umiyak. Pero hindi iyon ang iyak ng isang taong nagsisisi, kundi iyak ng isang taong huli na sa lahat. Sabi ko sa kanya, 14 na buwan akong lumalaban ng mag-isa, habang binabayaran ko ang inyong bahay, habang pinopondohan ko ang inyong mga luho. Ang tanging kasama ko sa gabi ay ang aking magamot at ang aking mag-aalaala. Ang turing niyo sa akin ay hindi ama, kundi isang supply ng pera na walang katapusan. At kapag ang supply na iyon ay nahihirapan o nasasaktan, wala kayong pakialam basta patuloy ang pagpasok ng pera sa inyong ma-account. Tumayo si Mang Berting, nilapitan niya si Junjun at hinawakan sa balikat. Pero tiningnan niya ako ng may matinding respeto at lungkot. Sabi ni Mang Berting, Daniel, patawarin mo kami. Patawarin mo ang anak ko at ang aking manugang. Ngayon ko lang naintindihan ang lahat. Ngayon ko lang nakita ang tunay na halaga ng iyong sakripisyo at ang tunay na laki nga kanilang kasalanan. Tumingin siya kay Junjun at sabi niya, Anak, tumayo ka na riyan. Wala ka ng karapatang humingi ng anuman sa iyong ama. Hindi lang pera ang kinuha mo sa kanya. Kinuha mo pati ang kanyang dangal at katahimikan. Kung mawawala ang inyong bahay, kasalanan niyo iyon. Huwag mong sisihin ang ama mo. Sisihin mo ang iyong sariling pagiging bulak. Naglakad sila palabas ng Aking Gate. Pinanut ko ang kanilang sasakyan hanggang sa maglaho ito sa dilim. Muli, bumalik ang katahimikan sa aking bahay. Pero sa pagkakataong ito, hindi na ako nakaramdam ng sakit. Ang pagsubok na inilaan ko ay hindi para saktan sila, kundi para kumpirmahin sa aking sarili na tama ang aking ginagawa. 74 na taon na ako. Ngayon ko lang naintindihan na ang pag-ibig ay hindi nasusukat sa laki ngang perang ibinigay, kundi sa lalim ngang malasakit na ipinakita. Kinuha ko ang aking gamot para sa diabetes at uminom ng tubig. Tumingin ako sa salamin. Nakita ko ang isang lalaking pagod na pero malaya na. Wala na akong kailangang patunayan sa kanila, wala na akong kailangang ibigay. Ang 14 na buwan ng aking lihim na pagdurusa ay tapos na. Bukas, gigising ako na may bagong layunin. Hindi na ako ang Rodolfo na naghihintay ng tawag, kundi ang Rodolfo na marunong nang magpahalaga sa sarili niyang buhay. Ipinikit ko ang aking mga mata. Nararamdaman ko ang kapayapaan na dahan-dahang bumabalot sa aking kaluluwa. Ang pagsubok ay natapos na at sa wakas ako ang nagwagi. 6 na buwan na ang nakalipas. 6 na buwan. Ngayon, nakaupo ako sa beranda ng aking bagong bahay dito sa Tagaytay. Malamig ang simoy ng hangin at kitang-kita ko ang ganda ng bulkang Taal mula sa malayo. Ang langit ay dahan-dahang nakbabago ang kulay. Mula sa asul patungo sa kulay kahel at lila. Napakaganda, napakatahimik. Ang bahay na ito ay mas maliit kaysa sa dati kong bahay sa Maynila, 2 kwarto lang, 1 banyo. At isang kusina na sapat lang para sa isang tao na mahilig magluto para sa kanyang sarili. Pero alam niyo, sa maliit na bahay na ito, mas maluwag ang aking pahinga. Wala na ang mabigat na pakiramdam sa aking dibdib.
Wala na ang kaba sa tuwing tutunog ang aking telepono. Natuloy ang pagbebenta sa dati kong bahay. Eksakto sa plano namin ni Attorney Bautista. Dahil ako ang may-ari ng halos lahat ng equity, nakuha ko ang malaking bahagi ng pinagbentahan. Matapos kong bayaran ang lahat ng mga legal na gastusin, may natira pa ring sapat na pera para mabili ko ang bahay na ito ng cash. At may sobra pa para sa aking retirement fund. Sa unang pagkataon, sa loob ng maraming taon, ang aking bank account ay hindi nababawasan ng mabilis. Wala na ang mga automatic transfers para sa mortgage ni Junjun. Wala na ang mga pambayad sa kuryente ni Kiselle. Wala na ang mapiking college fund na ginagamit lang nila sa luho. Ngayon, ang pera ko ay para sa akin na lang. At alam niyo ba ang nakakatuwa, mas dumami pa ang aking ipon dahil wala na ang mga anay na dahan-dahang umubos sa aking pinahirapan. Araw-araw. Gumigising ako ng alas 5 ng umaga. Hindi dahil kailangan kong magluto para sa iba, kundi dahil gusto kong damhin ang lamin ng umaga dito sa Tagaytay. Naktitimpla ako ang aking paboritong kapeng barako at nagbabasa ng diaryo mula sa unang pahina hanggang sa dulo. Walang nakmamadali sa akin, walang humihingi ng pabor. Ang oras ko ay sa wakas ay naging akin na. Natuklasan ko rin ang isang bagong hilig. Sumali ako sa isang woodworking club dito sa bayan. Doon natutunan kong gumawa ng mamuebles na gawa sa kahoy. Mayroon akong maliit na workshop sa likod ng bahay. Noong nakaraang buwan, natapos ko ang gisang rocking chair. Napaka-komportable nito. Minsan, doon na ako nakakatulog sa apon abang nakikinig sa huni enga ibon. Ang paggawa ng mabagay gamit ang aking sariling makamay ay nakbigay sa akin ng isang uri ng dangal na matagal nang nawala sa akin. Nakahanap din ako ng tunay na kaibigan. Ang aking kapitbahay na si Mang Walt, isang retiradong guro na nawalan din na asawa ilang taon na ang nakalipas. Tuwing Martes ng gabi, naglalaro kami kes sa ilalim ng punong mangga. Nagtatalo kami tungkol sa politika, tungkol sa mga lumang kanta, at tungkol sa buhay. Si Mang Walt ay itinuturing ako bilang isang tao, bilang isang kaibigan, hindi bilang isang pakukunan ng pera. Iyon ang pagkakaiba. Ang tunay na samahan ay hindi nasusukat sa kung ano ang maaari mong ibigay, kundi sa kung paano mo pinapahalagahan ang presensya ng isa't isa. At mayroon pa akong isang balita. 3 linggo na ang nakalipas. Nakilala ko ang isang babaeng nagngangalang Dorothy sa pampublikong aklatan. Nahihirapan siyang kuhanin ang isang libro sa mataas na istante at tinulungan ko siya. Nagsimula kaming makwentuhan tungkol sa mga libro, hanggang sa mapunta ang usapan sa aming mga karanasan sa buhay. Pareho kaming dumaan sa sakit ng pagkawala at sa hamon ng pagsisimula ulit sa aming edad. Bukas ng gabi, pupunta si Dorothy rito sa bahay para sa isang hapunan. Magluluto ako ng pot roast gamit ang resipeng yumaong asawa ko na si Luz. Pero sa pagkakataong ito, magluluto ako para sa isang tao na tunay na gustong makinig sa aking mga kwento. Isang tao na hindi naghihintay na matapos ang pagkain para lang humingi ng pabor o pera. Masaya ako sa paraang payapa at walang halong kaba. Minsan, naisip ko pa rin sina Junjun at Giselle. Hindi ko maiwasan iyon. Dahil anak ko pa rin siya. Pero hindi na ako nakakaramdam ng galit. Ang nararamdaman ko na lang ay isang uri ng kalayuan. Nabalitaan ko kay Attorney Bautista na nagpadalang liham si Junjun. Gusto raw niyang makipag-ayos. Gusto raw niyang humingi ng tawad at ibalik ang aming ugnayan. Sabi pa niya, baka raw pwedeng tulungan ko sila muli dahil nahihirapan silang magbayad sa kanilang bagong tinitirhan. Nang mabasa ko ang liham na iyon, napailing na lang ako. Kahit ngayon, kahit pagkatapos ng lahat. Iniisip pa rin ni Junjun na ang pagpapatawad ay may kasamang sike. Hindi niya pa rin naintindihan na ang pag-ibig ko ay hindi kailanman pwedeng mabili. Sinabi ko kay attorney na huwag na itong sagutin tapos na ang usapan. Wala na akong kailangang ipaliwanag pa. Tinitignan ko ang larawan ni Luz sa ibabaw ng aking kabinet. Sinasabi ko sa kanya, Luz,
tama ka. Tama ka nung sinabi mo na karapat-dapat akong maging masaya. Salamat sa paggabay sa akin. Salamat sa pagbibigay sa akin ng lakas na tumayo para sa aking sarili. 74 na taon na ako sa mundong ito, sabi ng iba, huli na raw ang lahat para magsimula muli. Pero nakakamali sila. Hindi kailanman huli ang lahat para bawiin ang iyong dangal. Hindi kailanman huli ang lahat para piliin ang iyong sariling kapayapaan. Ang 15 milyong piso na nawala sa akin ay maliit na halaga lamang kumpara sa kalayaang tinatamasa ko ngayon. Natutunan ko ang pagkakaibangang pagiging kailangan at pagiging mahalaga. Ngayon, alam ko na ang aking tunay na halaga. Hindi ako isang makina, hindi ako isang ATM, ako ay si Rodolfo, isang lalaking marunong magmahal at marunong ding bumitaw para sa kanyang sariling kaligtasan. Palubog na ang araw. Ang paligid ay unti-unti nang dumidilim, pero ang aking puso ay maliwanag pa rin. Sa susunod na buwan, may plano kaming pumunta ni Mang Walt sa Ilocos para mamasyal. Walang stress, walang drama, puro tawanan lang at pagkain. Huminga ako ng malalim. Napakasarap ng hangin dito sa Tagaytay. Amoy ng sariwang damo at malinis na kinabukasan. Sa lahat ng nakikinig sa aking kwento, sana ay may napulot kayong aral. Huwag ninyong hayaan na abusuhin ang inyong kabutihan. Huwag ninyong hayaan na gawin kayong bilanggo sa inyong sariling pamilya. Ang pag-ibig ay hindi dapat masakit. Ang pag-ibig ay dapat nagpapalaya. Ako si Rodolfo, 74 na taong gulang, at sa wakas, ako ay tunay na malaya. Ang araw ay tuluyan ng lumubog. Pero para sa akin, ang bukang liwewe ay nagsisimula pa lamang. Maraming salamat sa pagsama sa akin sa paglalakbay na ito hanggang sa muli nating pagkikita. Ingat kayong lahat at lagi ninyong tandaan, ang inyong kapayapaan ay walang katumbas na halaga. Ngayon, habang dahan-dahang lumulubog ang araw dito sa Tagaytay, gusto kong magpasalamat sa inyong pagtangkilik at pakikinig sa aking kwento. Ang paglalakbay na ito ay hindi naging madali, masakit, mahirap, at puno ng luhang ako lang ang nakakaalam. Pero sa huli, natutunan ko na ang pinakamahalagang kayamanan na maari nating makuha sa mundong ito ay hindi ang pera, kundi ang ating sariling dangal at kapayapaan ng isip. Marami sa ating mga magulang, malolo at lola, ang handang ibigay ang lahat para sa ating mga anak. Ibibigay natin ang ating pawis, ang ating huling sentimo, pati na ang ating sariling kaligayahan. Pero sana, ang kwento ko ay magsilbing paalala sa inyong lahat. Ang pagmamahal sa pamilya ay hindi dapat maging dahilan upang hayaan nating abusuhin ang ating pagkatao. Hindi masama ang magsabi ng hindi. Hindi masama ang magtakdang hangganan. At lalong hindi masama ang bawiin ang respeto na nararapat para sa iyo. Ang 15 milyong piso na naibigay ko sa kanila sa loob ng 12 taon ay malaking halaga. Pero para sa akin, mas mahalaga ang 6 na buwan ng katahimikan na tinatamasa ko ngayon. Mas mahalaga ang bawat hapunan na kasama ang mga tunay na kaibigan. Mas mahalaga ang pagising sa umaga na walang dinadalang bigat sa puso. Bago tayo tuluyang magpaalam, gusto kong itanong sa inyo. Ano ang gagawin ninyo kung kayo ang nasa aking kalagayan? Hahayaan niyo lang ba ang inyong sarili na tratuhin bilang isang makina? O pipiliin niyo ring lumaya? Napakahalaga para sa akin na marinig ang inyong maopinyon. Maari bang magkomento kayo sa ibaba kung mula sa anong lungsod o anong probinsya kayo nanonood? Gusto kong malaman kung hanggang saang sulok ng Pilipinas o maging sa ibang bansa nakarating ang aking munting tinig. Ang inyong makomento ay nagbibigay sa akin ng lakas at inspirasyon. Gusto ko ring mag-iwan ng isang mahalagang paalala. Bagaman ang kwentong ito ay isinalaysay upang maging kapanapanabik at madaling unawain. Ang mga aral at mensaheng dala nito tungkol sa ugnayan ng pamilya ay totoo at may malalim na halaga. Ang bawat pamilya ay may kanya-kanyang hamon. Pero ang respeto sa isa-isa ang dapat laging manatili. Salamat sa panonood hanggang sa dulo.
Huwag ninyong kalimutang tingnan ang 2 pang kwento na makikita ninyo sa inyong screen. Ang mga kwentong iyon ay tiyak na magbibigay rin sa inyo ng mahahalagang aral at inspirasyon. Ako si Rodolfo, 74 na taong gulang. At ngayon, ako ay tunay na malaya. Hanggang sa muli nating pagkikita, ingat kayong lahat at lagi ninyong alagaan ang inyong nga puso. Maraming salamat at paalam.